Ikaw ba ay kasal pa, ngunit matagal nang hiwalay sa asawa at ngayon ay balak mong bumili ng lupa? Tara, magkape tayo at pag-usapan natin siya. Dahil maaari nyo naman po talagang gawin ito at hindi naman po talaga ipinagbabawal ito. Tandaan nyo nga lang ang mga bagay na ito. Dahil una ay mananatili pong conjugal property ninyong mag-asawa ang lupang bibili ninyo. At mangyayari po ito kahit ikaw lang ang pumirma sa deed of sale na kontrata ninyo. O kahit nga ang pangalan mo lang ang ipalagay mo sa bagong titulo. At kapag nagsinungaling po kayo at pinalabas ninyong single pa kayo sa mga dokumentong ito, bukod po sa mananatiling conjugal pa rin ang lupang bibilhin ninyo. Kapag malaman po ng asawa ninyo ang pagsisinungaling na ito, posible pa pong makakasuhan ng perjury kayo o yung pagsisinungaling sa isang notaryadong dokumento. At ang pangalawa, bukod pa po dito, alam ba ninyo na marami po tayong batas na hindi po magiging pabor sa isang asawang bumili ng hiwalay na lupa dito? Dahil hindi nyo po maisasanla sa mga legit na financing o bangko ang lupang ito at hindi nyo po maibebenta ito sa ibang tao hanggat hindi nyo po mapapapirma ang nasabing asawa ninyo. Otherwise, kung ipagpilitan nyo po ito, then magiging void po o mapapawalang bisa ang nasabing transaksyon ninyo. At kapag namayapa na po kayo, matik po na mapupunta sa asawa ninyo ang kalahati ng nasabing lupang binili ninyo. At mananatili po ito bilang isa sa mga compulsory heir o legal na tagapagmana ng ari-ariang iiwan ninyo. Pero ang pangatlo, huwag po kayo masyadong mag-alala dahil mayroon naman po tayong tamang diskarte upang maiwasan ito. Kapag nag-uusap pa po kayo ng asawa ninyo, then papirmahin nyo na lang po ng isang waiver of rights ito para sa lupang bibili ninyo. At kung hindi na po kayo nag-uusap ng asawa ninyo, mag-file na po kayo ng isang petition for judicial separation of properties sa husgado para magkanya-kanyang pera at kanya-kanyang ari-arian na po kayo kahit legal pa ang kasal ninyo. Iwasan nyo po ang mga shortcut na proseso katulad ng paglalagay ng lupang binili ninyo sa pangalan ng isang kaanak o isang korporasyon ito dahil delikado po ito lalo na kapag namatay o pinag-interesan ng taong ginamit ninyo ang lupang ipinangalan ninyo dito. Ayan, sana po ay makatulong ito sa mga walang forever sa inyo. Gina.